Ayan, good morning po, heartmates. Ayan, settle down po muna tayo dahil malapit na po mag-start ang ating Sunday worship service. Ano po? Ito po ay second Sunday service po ng buwan ng February. Kahit medyo maulan, ayan, pwedeng maging, alam mo yun, sobrang lamig ng umaga kanina kasi maulan. Pero still, nandito tayo para magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman, let's start this day na tayong papasalamat sa Kanya as we pray along with our prayer items later, para mas ma-feel natin ang Kanyang presence at this time. Kaya ngayong oras na to, tayo ay lumapit din sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. And at this time, Panginoon, we are super grateful, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, ay dinako mo kami, Panginoon, sa panibagong Sunday, Panginoon, na ibinigay niyo nga po sa amin, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras na ito, Panginoon, we offer you the Sunday service, Panginoon, na sa lahat po ng activities po namin, na ngayong araw na ito, Panginoon, sa worship, Word of God, and after service activities, Panginoon, ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng aming araw, Panginoon, ngayong second Sunday service nga po, Panginoon. And as we pray right now, Panginoon, we are super grateful, Panginoon, dahil kasama namin mga kapatid po sa aming pananampalataya sa aming panambahan, Panginoon. Ganyan din naman po, Panginoon, sa mga kasama po namin sa online, Panginoon. We pray, Panginoon, and invite your presence, Panginoon, at this place, Panginoon. Makasama ka po namin at this very moment, Panginoon, dahil wala kaming ibang gusto, Panginoon, kundi makasama ka at ma-feel po, Panginoon, ang iyong presence, Panginoon. We invite your Holy Spirit, Panginoon, to be here, Panginoon, and samahan po kami, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, with our activities, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, bigyan niyo nga po ang bawat isa, Panginoon, with the excitement to worship you, Panginoon, with the excitement to hear your word, Panginoon, and with the excitement, Panginoon, na makasama ka, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy po namin inilalapit sa iyo mga prayer items na ito, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list, Panginoon. Kaya naman, tayong pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sige po, pwede po ba tayong tumayo at pakikamayan po ang ating mga katabi? Shake, 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 shake. At sa umaga pong ito, ay patuloy po tayo magpasalamat sa Diyos for siya po ang nag-sustain sa atin sa buong linggo. Amen. Pakitignan yung katabi natin kung kumpleto pa ang kanyang katawan, kumpleto pa yung mata. Diba? We are still grateful sa Panginoon dahil patuloy tayong tinatawid ng Panginoon. Amen. Sa buong linggo po natin. Kaya po, patuloy po nating sabihin, thank you Lord, ikaw ay sapat na at higit pa sa buhay po namin. Ngayong umaga, sigaw po natin yung pasasalamat natin sa Diyos sa kanyang kabutihan. Lord, wala na kaming mahihiling pa. Lord, in your presence, kami ay may kasapatan. Di nangangamba sa kawalan, pagkakala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di pagpipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapagkat sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Lord, patuloy ka po namin pinasasalamatan. Lord, ito po yung pagsampa po namin sa'yo. Igalaw-galaw po natin ang ating mga paa. Let's dance. Let's clap our hands. Masasalamat natin sa Diyos. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagkapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di pagpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, o napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala lang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Sabay-sabay natin awitin. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Sobra-sobra, Panginoon, ang biyaya mo sa amin. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa. Pwede ko ba ang tanging mga boses lang natin na umawit? Sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Let's be expectant with the Lord. Araw-araw, ang biyaya niya ay nasa atin. Amen. Sapat ka sa lahat kong pangangailangan, Thank you, Lord. sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa,
sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Yaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa. Sa Panginoon tayo, wala nang mahihilig pa. Wala nang ang mahihilig pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Let's clap our hands to the Lord. Ipalakpak po natin ang ating kamay. Yes, Jesus, we thank you, Lord, sa umaga pong ito. Looking back, Panginoon, sa aming buhay, wala na po kaming mahihiling pa, Panginoon. Ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Turuan mo, Panginoon, yung mga puso po namin na araw-araw. Lord, tanawin po namin kung ano ang mga bagay na minsan pa, Lord, na gagawin mo sa buhay po namin. Instead, Lord, na isipin po namin kung ano ang kakaharapin po namin sa umagang ito or sa araw na ito, Lord. We are expectant, Lord, sa kung ano po ang gagawin mo sa buhay po namin. Turn our hearts, Lord, na manindigan sa magagawa mo po at patuloy pong ginagawa sa aming mga buhay. Right now, mga kapatid, tayo'y manalangin sa Panginoon. Ano ba? Ano ba yung inaasahan natin sa Diyos sa umagang ito? Ano ba yung inaasahan natin sa Diyos sa mga araw na darating? Yes, Lord, nagpapasalamat po kami. Anumang panahon ng aming buhay, Ikaw ay Diyos sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw, Panginoon, ang sandigan ng aming mga buhay. This morning, Lord, as we lift up your name sa aming pagsamba, turuan mo ang puso po namin, Panginoon, na pagliwanagin ang Diyos na aming Panginoon. Diyos na aming tagapagligtas at Diyos na nananatiling kasama po namin sa anuman pong hamon ng buhay, Panginoon. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan pa
sa umpisa ating awitin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang babantay sa'yo. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Laging nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka Sigaw natin, sa ikaw ay Diyos, Panginoon. sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin. Yan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago ang Diyos. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Paliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, nagbabago. Diyos ka sa amin. Kahit sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, hari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoong Jesus. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Jesus. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Ikaw ang Diyos na tunay. Sa'yo nagpapasalamat, O Diyos. Di nagbabago. Ikaw ay Diyos. Diyos na tunay. Diyos, anumang panahon, nariyan para sa amin. Pagliwanagin mo, Panginoon, ang iyong daan.
Lord, maghari ka sa mga buhay po namin. Palakasin mo, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon, na meron po kami ngayon. Or kung kami man, Panginoon, ay napapagod, Panginoon. Napapagod, Panginoon, sa pag-aantay, Panginoon, sa mga panalangin po namin na parang akala po namin hindi niyo sinasagot. Lord, turuan mo yung puso po namin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa hindi po namin pagtitiwala sa ginagawa niyo sa buhay po namin. Lord, you are already doing, Lord, your way. Lord, your grace. Nasa amin po ito. Kaya, Lord, kung para bang magugunaw na, Panginoon, yung aming pag-asa sa iyo, Lord, turuan mo yung puso po namin, Lord. Na patuloy pong maniwala sa iyong gagawin, O Diyos. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa, Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. ganun ka, Panginoon, katapat sa amin. Maging sa hanggang wakas ng aming mga buhay na ito, Panginoon. Well, thank you, Lord, sa kalakasang binibigay mo, Panginoon, at pag-asa sa amin. Pagsigawan po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pagpupuri sa lugar na ito hanggang sa ating mga puso. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Di sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tamlan. Kaya sa puso ko't damdamin, natapatan niya'y aking pupurihin. Purihin ka, Diyos, dakila ka, O Diyos, sapat ka ng kulay, pagmula pagkaugat ng aming lahi.
buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ang Diyos. Awitin natin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Mundo'y Maasahan kang lagi, O Diyos. maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati ay nariyan ka, Panginoon. Tagumpay man. Tagumpay man ay naroon. Naluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, Ika'y dakila. dakila ka. Sigaw natin, dakila ang Diyos. Dakila ka, O Diyos. Ika'y dakila, O Diyos. Ay dakila, walang katulad, O Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Lord, Ikaw ay buhay, Panginoon, at palagi po namin kasama. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagtulong, pagsama, Lord, sa mga bagay, Panginoon, lalong-lalo na sa kahinaan, Panginoon, ay mas nahahayag, Panginoon, ang kapangyarihan at kalakasan mo sa mga buhay po namin, Lord. Dalangin po namin, hindi lang po manatiling awit, Lord. Yung hiniling po namin sa iyong kahinahunan, Panginoon. We pray, Lord, daluyan mo ng patuloy na pag-asa ang mga buhay po namin. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Ama na tunay, na lagi
ang dakilang katapatan mo, Panginoon, ay nasa amin. We thank you, Lord. Ito po ang aming papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Sige po, maaari na po tayong makaupo and good morning po sa ating lahat. Po, dadako na tayo sa ating pagkakaloob. Share ko lang itong verse na to sa Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng mga unang mga bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong kamalig. Ayan daw po, parangalan natin ang ating Panginoon. At bago po ang lahat, sa atin daw pong pagtatayt, sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, ito daw po ay paraan ng papaparangal natin sa ating Diyos. Kapag inuna natin siya kapag inuna natin ang ating Diyos, ito daw po ay nagpapakita po ng pagpapahalaga natin sa ating Panginoon. At higit po sa lahat, dapat po, unahin po talaga po natin ang ating Panginoon. At salamat po sa umagang ito. At ito naman po bago po ang pagkakaloob, ito po sa maliit po na lagayan, ito po yung aming offering po sa aming mga Bible study. Dito po, pinagkukunan po namin dito yung panggastos po sa aming mga Bible study po at kung ano pa po na dapat pong pagkakagastusan dito po sa maliit na lagayan. Dito naman po sa mismong offering po, dito sa malaki. At sige po, maaari na po tayo magkaloob. Sige po, pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya at pagpapala mo na salamat po sa biyaya at pagpapala mo na nagmumula sa iyo, aming Diyos. Salamat po sa lahat po ng pinagkakaloob mo po sa amin. At Lord, sapat ka po at tapat po sa aming mga buhay. Salamat din po sa mga kapatiran po namin na nagkakaloob po, nagbalik po ng papasalamat po sa iyo, aming Diyos. Salamat po, Panginoon. At pagpalain mo po sila at lagi mong samahan. At Lord, turuan mo din po kami na magiging tapat sa iyo at masaya pong nagbibigay. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
Ayan. Good morning, Heartmates! Ayan. Nakapag-worship po ba ang lahat? So, tingin sa katabi, nakapag-worship ba? Para nagduda. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, welcome, Heartmates, sa second Sunday service ng buwan ng February. And we also welcome our Heartmates online. So, thank you for joining us this morning. And we encourage you to like, share, and subscribe. Share ang ating live stream sa ating families, friends, and sa iba pang tao na pwede nating pag-share ng ating live stream. So, we also welcome Sister Maris. Ayan, siya po ay ate ni Sister Hannah. And also, praise the Lord. Ayan. And also, Brother Ian po. Ayan. Siya po ay kapatid po ni Brother James. Ayan. Kasama po namin sa youth. Ayan, si Brother James, kuya po niya. Ayan. Praise the Lord po sa mga bago po nating kasama. Amen? Ayan. So, tuloy-tuloy din po ang ating mga gawain every week. Una na po dyan ng ating Recharge Prayer Night. That's every Wednesday. 7 p.m. po yan. So, we encourage everyone na sama-sama po tayo mag-recharge sa presensya ng ating Panginoon kasama po ang ating mga kapatid. Ayan. And we are also live via Google Meet. We are sending our live link sa Google Meet po every 15 minutes before po mag-start ang ating prayer recharge night po. So, antabay lang po sa ating mga GCs para po sa link. So, you can join as well on recharging every Wednesday. Ayan. So, we also have Heart Journey. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating discipleship po. Every second or every time po na meron po tayong available time, we have discipleship training po. Kaya sama-sama po tayo sa ating mga topics. That's knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So, tap in po sa ating mga leaders po kung gusto po nating mag-join sa ating discipleship para po tayo ay mabigyan na magtuturo po sa atin. Amen? Ayan. So, we also have our fellowships. That's Youth Ablaze. First and every third Sunday of the month. That's every 2 p.m. po. Kaya sama-sama po tayo sa ating mga kabataan dyan. So if we still have our classmates, friends na we can still invite, pwede po natin silang isama po sa ating panambahan. That's 2 p.m. every first and third Sunday po every month. We also have Heart Moms po. Okay, that's every fourth Sunday of the month. This month po, that's February 22. So, sama-sama po nating i-invite ang ating mga parents, ayan, sa ating mga youth. Kung may invite natin ang ating mga parents, pwede po natin silang isama. At para po makasama po silang matuto po ng mga bagay-bagay. Dahil meron po silang mga activities. Ayan, nung nakaraan po kasi, nagluto sila ng turon, isa lang nakuha ko, tapos ako daw umubos. Isa lang po yung nakuha ko, yung binigay po ni Ate Arlene po, pero ako daw po yung umubos. Okay, sige, ako na nga lang din umubos. Ako yung umubos eh. Ay, kamote ba? Di ba turon? Okay na yun, pares na yun. Ayan. We also have our ministry. So let's make an impact together para sa kaluwalhatian ng ating Lord. We encourage everyone na sumali sa ating mga ministries. We have music. Ayan, pakitap in lang po kay Nanay Jen para i-refer niya po kayo kay Ate Lay. Ayan. Ushering team, yung mga nagwe-welcome po sa lahat po ng ating mga kapatid na pwedeng mag-welcome outside. Ayan, para ma-encourage naman po ang everyone na okay, pasok po kayo. Hindi po kami nang-hold up po dito. Ayan, joke lang po We also have our production ministry, finance and admin. So ongoing din po ang ating mga outreach ministries. Unang-una na po dyan, every Friday po ang ating campus hangout with our fellow youngsters. Sa Pulo National High School po yan. Every Friday, 11:30 onwards. So sama-sama po tayo matuto at mag-enjoy sa Word of God. And also we have many activities, meriendas and all of that. Makikita niyo po kami doon. Pakalat-kalat lang po kami sa pulo. Pero every time po, baka nandun lang po kami sa Dr. Pio Place. Ayan. So we encourage everyone po sa mga Heartmates po online. Kung meron po tayong kasama po na estudyante pa po dyan, pwede po kayong sumali. And also our Bible studies. That's Friday po. Sa May Bukawi po, ayan. And please feel free to tap everyone here or our leaders as well if we're interested in opening our homes for
Bible studies as well. Ayan. And also, ayan, ang bilis ng buwan na nagdaan, amen. At the blink of an eye, 7 weeks na lamang, and will be celebrating our first Heart Community Church anniversary. Ayan. Na may tema pong, Grateful to the One. Grateful po ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. Ayan. So, salamat talaga sa grace ng Lord. That's on March 29, 2026 po. So, save the dates, Heartmates. Ayan. And we also have our anniversary shirts. Of course, hindi mawawala yan dahil we want to commemorate our very first anniversary sa ating church. Ayan. So, order na. We have $4.99 po sa mga regular. Ayan, sa mga regular po. And we have regular. Mga ano. And also for kids, $3.99. Ayan, nasan po ba yung ating mga prices? For kids, ayan, meron tayong $3.99. Nalabas na po. Hindi po ba? Okay. And also po, ayan po, meron po tayong early birds po dyan. Kapag nakapagbayad po kayo before February 15, meron po yan 50 pesos less. Hindi po 50% off Baka kala nyo 50% off. Ayan, 50% less. So, magiging 449 pesos na lang po yung para sa regulars. And also for kids, that's 349 pesos. So, fill up lang po tayo ng ating mga forms na nakalagay po sa Facebook post po natin. And March 1 po ang pinaka-last payment po natin. And then, ang releasing po niyan is March 8 to 15 ng ating mga t-shirts. So, pwede na po tayo magsukat sa likod. Dahil meron po tayong mga sample shirts po doon. So, order na po. At isa rin po to sa ating way para to support not just our anniversary but also our other things na kailangan po nating paggastusan outside of the anniversary. Ayan. So, follow us on our socials. We have Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. Just search Heartmates or Heart Community Church. Ayan, mag-show up po ang ating napakagandang socials. Ayan. So, feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po ang ating mga connections. Okay? Amen po ba tayo dyan? Gising pa po ba ang lahat? Okay. And lastly, last na po, okay? Lastly, as a gentle reminder po for everyone, iwasan po muna natin ng paglabas. Ayan, kung kukuha lang po tayo ng tubig, okay lang po yan. At ang paggamit po ng ating mga mobile devices, ito po ay tanda ng ating pagrespeto po sa Word of God. So let's focus on the message na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Kaya naman po tinatawagan ko na po ang ating preacher this morning, Pastor Marlon Meneses. Hallelujah. Praise God. Good morning, everyone. Ang gaganda naman ng mga ngiti ninyo. Pwede mo palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, nakikita ko na po yung magiging problema po natin. Alam niyo po kung ano yun? Actually, it's a good problem. Pastor, sabihin niyo nga sa akin, Pastor, ano po yun? Wala po tayong choice. Kailangan na po natin mag-level up ng panibagong mas malaki, mas malawak na lugar. Amen po ba? Masikip na sa atin ang gawain po. Ang lugar po natin masikip na po sa atin para po sa atin. Okay, without further ado, good morning po everyone. And hopefully, lahat po tayo ay makasupport sa ating pong 7 weeks na lang, no, Marklino? Tama? Ang bilis ng panahon. 7 weeks. At pwede bang tapikin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, 7 weeks na lang. Anniversary na ng church. Sama ka, ha? Sabi mo sa kanya, huwag kang mawawala, ha? Huwag tayong mawawala. And okay, to support po yung ating pong gawain, sabi nga po ni Brother Markley kanina, para po masuportahan po natin yung mga food po natin, yung mga kailangan po natin bilhin. And somehow, kung meron pong excess sa malilikom po nating budget, makapagpagawa po tayo ng signage po sa labas. Gusto niyo po ba yun? Kaya po yan, kaya po ng Panginoon. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos natin. Amen po ba? Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, without further ado, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nasa serye, still, na Unshakable, for He who promised is faithful. When we say unshakable, we're going to talk about yung ating pananampalataya and somehow, paano ba natin palalakasin ang ating pananampalataya or paano kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, paano mo haharapin yon kalakip ng ating pananampalataya. Kaya naman ang title po natin sa umagang ito,
In the midst of struggle. In the midst of struggle. Sa kalagitnaan ng mga problema. Ano kaya yung pwede natin magawa kapag tayo po ay mga nasa kalagitnaan ng problema? Please open your Bible with me in James chapter 1, beginning from verse 2 to 6. Or Santiago, Kabanata 1, versikulo 2 hanggang 6. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave on the sea that is driven and tossed by the wind." Sige po, samahan niyo po ako manalangin panandalian. Father in heaven, once again, Lord Jesus, we want to greet you a blessed morning, Panginoon. And alam po namin, Lord Jesus, that you will not allow na itong umagang ito ay masayang, Panginoon. Ang aming pong pagbihis, ang aming pong pagtungo sa aming panambahan ay mawalan po ng kabuluhan. But rather, Lord Jesus, sa umagang ito, allow us, Panginoon, to invite your Holy Spirit na ito po'y makagalaw ng malaya po sa aming kalagitnaan. Puspusin po kami ng inyong pong Santong Espiritu, pakabanalin po kami, pakalinisin po kami at higit sa lahat, Lord Jesus, ano man yung mga distractions na maaari pong umagaw sa aming atensyon, ay hindi po maghari kundi ikaw lamang, Panginoon, ang siya pong maghari sa aming kalagitnaan. Kaya naman, Panginoong Jesus, sa oras mong ito, nais po namin, Panginoon, na minsan pa iparanas mo ninyo ang Panginoon ng inyong presensya, Lord, sa aming kalagitnaan. At makita po namin ang inyong pong buong kabanalan, ang inyong kaluwalhatian, na tunay nga pong gumagalaw, O God, sa aming kalagitnaan. Wala po isa po sa amin ang may taas, wala pong pastor, wala pong taong may taas, wala pong leader na may taas, wala pong sino man ang may taas, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang siya pong maitaas sa aming kalagitnaan. At alam po namin, O God, kapag ito po yung nangyari, kami po ay mas lalo pong pagpapalain, Lord, ng inyong pong anak. We thank you, Lord, at nawa, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, na madakila, ikaw lamang ang matanghal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Unshakable in the midst of struggle. Alam niyo po, napakaganda po ng aklat ng James. Bigyan lang po natin ng konting background itong Book of James. The Book of James, as the author of the Book of James, walang iba kundi si James. Pero hindi po siya yung James, the apostle, but rather, James na kapatid ng ating Panginoong Yesus. Half-brother ng ating Panginoong Yesus. O also known as the pillar of the church in Jerusalem. But when we say pillar of the church in Jerusalem, siya po yung pinaka-leader, pangunahing leader ng church sa Jerusalem. Yes, though we know, ginamit ng ating Panginoon si Apostle Peter na ma-establish ang church, but sa Jerusalem, ang pinaka nag-head po sa church na yon is walang iba kundi ang ating si James na kapatid ng ating Panginoon. Alam niyo po na very intriguing kasi po si James ay hindi naman agad naging Kristiyano. Hindi naman po siya agad naging follower ni Lord Jesus Christ. At bagamat siya ay kapatid ng ating Panginoong Jesus, hindi naman siya agad kumilala o sumunod sa ating Panginoon. Nangyari lamang po ito pagkatapos pong mag-ascend ng ating Panginoong sa langit. Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon, nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang kapatid at makikita po natin yan. In John chapter 7 verse 5, pinakita ron na walang sa kapatid niyang naniwala, but in 1 Corinthians chapter 15 verse 7, doon natin makikita nagpakita ang ating Panginoong Jesus kay James. Kaya naman si James, doon lamang siya na-convert. Nagigets ninyo? Hindi po mahabang panahon na Kristiyano itong si James, but doon lamang nung nabuhay na muli ang ating Panginoon, doon lamang siya na-convert. And it's focused in practical Christian living. Kaya naman kapag binasa po natin yung aklat po ng James, makikita po natin na parang relate tayo kagad. Nagigets ninyo? So wagkat doon pa lang sa chapter 1, it talks about yung ating pananampalataya. Though buong chapter talks about faith, and pagdating sa ilang chapter 5, chapter 2, pinag-usapan doon paano ba natin gagamitin ang ating mga dila. Alam nyo ba na ang dila natin, dalawa na gagawa niyan? It's either makapag-develop, makabuo ng relasyon, or makasira ng relasyon. Tingin sa katabi. Very powerful ang dila mo. Sabi mo sa kanya, ang powerful ng dila mo. Very powerful. Kaya naman, we have to use it wisely. Kaya naman kung papansinin po natin, ito pong Book of James ay may pagkakahati eh. May 4 na portion po siya. Yung chapter 1, it talks about when stretched, it doesn't break. Yung faith daw po natin, kapag daw po ito ay ni-stretch, dapat hindi daw ito nasisira. Ganun po yung totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, kahit nahihirapan, hindi basta-basta masisira. When pressed, it doesn't fail.
Hindi nagkakamali ang pananampalataya. When expressed, it doesn't explode. Hindi basta-basta sumasabog. Alam niyo yun, kapag meron tayong kakilala tapos nakatampuhan ng loob, tapos hindi naman siya masyado nagsasalita, pero pag nagalit, grabe. Nakaka-encounter kayo ng ganyan, nakakatakot yung mga ganun tao eh. Yung tahimik lang, pero pag nagalit sa'yo, alam mo yon, kung ano yung makuha, ibabalibag kagad. Umilig ka na lang, sumasabog, pero ang pananampalataya hindi nun. And pang-apat, when distressed, it doesn't panic. Kapag ikaw ay merong pananampalataya, hindi nangunguna sa atin yung pangamba. Okay? Kaya naman, pag-usapan natin, James chapter 1, beginning from verse 2 to 6, things to do when you are in the midst of struggle. Have you ever experienced na magkaroon na mabigat na problema? Taas ang kamay. Yung hindi pa nagkakaroon ng problema, taas ang kamay. Yung kahit anong sabihin ko, hindi magtataas ng kamay. Naniniwala ako, kahit hindi tayo magtaas ng kamay, tignan mo yung katabi mo. May problemang pinagdadaanan yan. Tama? Tignan mo pa lang siya, problema na eh. Intindihan natin. At kadalasan, tingnan nyo ito mabuti ha, kitang-kita sa isang tao may problema, especially pagkakita mo sa kanya, hindi nakangiti. Yeah? Tignan mo yung katabi mo, nakangiti ba? Pag hindi nakangiti, alam mo na problema yan. Pag hindi gumagalaw, alam mo na problema yan. Paralyze yan, paralyze. Oo, walang pera. Kaya naman, kapansin-pansin, kapag tayo ay mananampalataya, hindi tayo basta-basta naaalog. Okay? Hindi tayo basta-basta nayayanig kapag tayo ay merong mga problema. But rather, mas talong napapatibay nito ang ating pananampalataya sapagkat alam natin na kapag tayo po ay may pagsubok, gayon din naman, kasama po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, I have here 3 things to ponder. Paano ba yung dapat na ginagawa natin o paano ba tayo haharap sa problema kapag tayo po ay nasa kalagitnaan na? Okay? 3 things to ponder. Things to do when you are in the midst of struggle. In verse 1, chapter 1, verse 2, ang sabi ron, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Look at this. Sabi ron, count it all joy. Okay? Pag tuwing kailan doon tayo dapat magka-count ng joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Mean to say, James telling us na we need to expect, asahan mo na, when you meet trials of various kinds, na hindi pwedeng hindi ka makaka-encounter ng problema. Okay? Magkakaroon at magkakaroon ka ng problema. Ang sabi naman ng karamihan, okay, kung bakit gusto nilang sumampalataya sa ating Panginoon, kasi daw pag tayo daw ay Kristiyano, walang problema. Take a look at this. Ang sabi ron, count it all joy, my brothers. The word brothers, okay, salitang Griego, agapetos. When we say agapetos, ibig sabihin, meron ng koneksyon sa ating Panginoon. Meron ng relasyon, malinaw na relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni James, count it all joy, my brothers or my agapetos. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ikaw ay Kristiyano na, hindi ka magkakaroon ng problema. Maling pananaw po yun eh. Are you with me? Kadalasan nga kung kailan tayo naging Kristiyano, doon pa mas lalong dumadami yung problema. Okay? But, nag-iiba ito, the way kung paano po natin to hinaharap. It's all about attitude. Sabihin natin sabay-sabay, attitude. Attitude yan. Alam niyo po kasi, depende sa attitude natin kung paano tayo harap sa problema. Kaya number 1, whenever we encounter trials of various kinds, number 1, James is reminding us to stay calm. Sabihin mo sa katabi mo, kalma lang. O, tama? Unang-una, pag hindi ka kumalma, wala namang magagawa eh. Unang-una, pag pinoblema mo yung problema, may magagawa ka ba? Actually, nabuburyo lang tayo eh. Nag-iiba yung mood natin, nag-iiba yung pananaw natin, yung attitude natin, etc. And somehow, to the point na parang nasisira na yung araw mo. Are you with me? Kaya bakit mo sirain yung araw mo? Kaya naman sabi ng ating Panginoon, count it all joy. Hindi sinasabi ni James na kapag may problema ka, tumawa ka ng tumawa. Hindi ganon. Tingnan mo yung katabi mo, kasi naman pag tumawa ka ng tumawa, wala ka namang kausap. Iba yun. Tingnan mo ka baka tumatawa wala kausap eh. Iba yun, but rather, sinasabi na Apostle James, he is reminding us, okay, na kung paano mo haharapin ang problema, dapat tama yung attitude mo. Malaki, mabigat na problema, o anything, ano man yung mangyayari sa atin. Kasi sabi ron, when you meet trials of various kinds, kahit anong klase ng problema, malaki man yan, maliit man yan, problema yan. At alam nyo ba, wala namang malaki at maliit na problema.
Depende yan sa kung sino at kung ano yung taong umahawak ng problema. Maybe right now, meron akong malaking problema. Pero sa iyo yung problema ko maliit lang. Are you getting my point? Pero sa kabilang banda, hindi ibig sabihin maliit sa iyo yung problema ko, okay? Eh yung problema mo, madali lang sa akin. Nakukuha ninyo, tama ba yung explanation ko? Okay? For example, meron akong problema kay Pastor Romar. Ay, ang laki ng problema ni Pastor Marlon. Eh sa akin, wala lang yun, chill lang ako. Ay, wala naman akong problema eh. Sakto lang naman. Okay? Pero depende sa taong tumatanggap, humarap sa problema. Kaya kung papansinin po natin, hindi po nawawala na kapag sobra yung problema ang dinadala natin, sobra yung pag-iisip, madami pong tao na uhulog sa depression. And to the point na dumarating sa punto na kinikitlan nila ang kanilang buhay dahil sa mga problema na yon. I tell you, it's a matter of attitude. Kung paano mo hinaharap ang anumang klase ng problema. Remember this, if you are truly a believer of God, if you are truly a Christian, pwede ko ba makita yung mga Kristiyano, taas ang kamay? Oh, yung mga kumilala sa Panginoon, reminder ng Panginoon, okay? Reminder ito sa atin ng ating Panginoon. Maybe right now, wala ka pang problema. Sabi kasi, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Wala ka pang problema ngayon, mamaya pag uwi mo, may problema ka na. Posible. Or hindi naman kaya, without even knowing, habang nakikinig ka, enjoy ka sa pagtuturo ni Pastor. Ang pogi-pogi ni Pastor. Maya-maya, joke lang yun, pinapalaki niyo masyado yung problema. Problema ko yun, wag niyo nang anuin, ayokong ibigay sa inyo yung problema na yan, mahirap na problema yan. Kidding aside. Biglang may mag-chat sa'yo, di ba? Ang saya-saya mo, tapos biglang may mag-chat sa'yo, kapatid, ate, kuya, patay na yung aso mo. Siguro sa mga hindi dog lover, hindi siya maiiyak, pero sa mga mahilig sa hayop, di ba? Kapatid, patay na yung parents mo. Wag naman sana. Somehow, it will change the atmosphere. Are you getting my point? O hindi naman kaya, kapatid, may bisita kayo sa bahay. Sino daw yon? Shopee. Hindi maiwan yung parcel kasi wala pang bayad. Shopee. Are you getting my point? Malaking problema. O di naman kaya, umating ka ng church, tapos pag uwi mo, mapuputulan ka na pala ng kuryente. Diba somehow, nadidepress tayo. Nagugulo yung ating utak. But remember this. Babilis tayo mataranta. But God is reminding us, anak, kalma. Kalma. Baby, kalma. Kalma lang. Walang magagawa ang pagiging aburido. Walang magagawa ang pagiging taranta. Tama ba yung words ko? Pagkakaroon ng pagkataranta. Wala namang maitutulong yan. Sabi nga ni Matthew, di ba? Okay, yung bukas, hayaan mo nang siya yung problema sa bukas niya. Ano problema mo bukas? Especially yung mga nanay, mga mamis, ito yung ganitong problema, di ba? Ano kaya ulamin namin bukas? Huwag mo nang problemahin yan bukas pa yun eh. Hello? Problemahin mo yung ngayon. And yung kahit yung ngayon, huwag mo masyadong dibdibin. Kalma lang. Hello? Bakit ko sinasabing kalma lang? Alam niyo po, ang nature kasi ng tao, kapag humaharap tayo sa samot-saring problema, gusto natin gumawa agad ng action eh. Gusto natin talaga agad solusyonan eh. But listen to this. Listen very carefully. Alam niyo, kahit gaano mo kagusto na gumawa ng paraan, minsan may mga pagkakataon, wala kang magagawang paraan. Tama? Kahit gaano mong gustong ayusin ang isang bagay, alam mo sa totoo lang, nagtataka ka, bakit ganito? Ginagawa ko naman lahat. Mabait naman ako. Pero bakit wala akong magawa? Naiintindihan ninyo? Kahit sabihin mo, ang tali-talino mo. Kahit sabihin mo, ang galing-galing mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, meron kang magagawa sa pagharap mo sa iyong problema. Kaya naman, reminder, kapatid, kalma. Kalma. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, kalma lang. Huwag mong gawing big deal. Tingnan nyo itong mabuti. Sabi nga ng 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13, Beloved, agapetos na naman yung ginamit niya, agapetos, mga kapatid, mga may relasyon kay Kristo. Do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you. Ito pala yun. Kasi yung pagsubok na yan, sinusubok ka nga eh. Test yan eh. Okay? When it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Yung parang feeling mo, ano ba to? Hindi ko expected to. Parang naiiba yung aking sitwasyon. Okay, don't expect na merong new na problema. Wala pong bagong problema. Hello?
Akala kasi natin yung problema, parating bago. Wala pong bagong problema. Lahat po ng problemang pinagdadaanan o hinaharap mo ngayon, pinagdaanan ng mga nauna pa sa'yo. Hello? So, ibig sabihin, normal lang yan. Darating talaga yan. Sabi nga ni Peter, okay? As though something strange were happening to you. But rejoice. Magalak tayo insofar as you share Christ's sufferings. Kasi the more na tayo humaharap sa mga pagsubok, the more na tayo po ay lumalakad, nagpapatuloy sa ating mga pinagdadaanan sa kabila ng mga pagsubok, ang sabi nito, you share Christ's sufferings. Nagiging kabahagi tayo ng paghihinagpis ng ating Panginoon that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Ibig sabihin, to cut the story short, ganito, hindi matutumbasan ng problema mo ngayon kung ano yung kayang gawin ni Kristo sa'yo sa hinaharap. Okay? Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko alam yan. Ayoko nang alamin, kapatid. May problema na ako sarili. Si pastor, pinapatamaan ako. Hindi kita pinatatamaan, kapatid. May problema na akong sarili. Ayoko nang dagdagan po yung problema ko. Okay? Enough yung problema natin sa isa't isa. Kung may problema ka, that's good, sa'yo na yan. Naintindihan natin? But hindi ibig sabihin, tapos na buhay mo. Hindi ibig sabihin, sira ka na. Kadalasan kasi pag may problema tayo, parang sira na ako, ayoko na, hindi ko na kaya lumapit sa Panginoon. Hindi, kaya mo. Kaya mo kasi sasamahan ka ni Kristo. Kasama mo ang ating Panginoon. And hindi yan dahilan para hindi ka magalak. There's always reason to be glad, to rejoice. Are you with me? Mas marami ang dahilan para magalak ka kaysa malungkot. Tama? Alam niyo po, kadalasan pwede mo namang wag nang pansinin. Pero bilang tao kasi, nature natin, lahat na lang ng bagay papansinin mo. Kaya kahit wala kang problema, nagkakaroon ka ng problema. For example, may lumapit sa iyong kaibigan. Ay, yung kaibigan na yun sobrang dear sa'yo, sobrang lapit sa'yo. Wala ka namang problema, nag-open sa'yo ng problema. Yung problema niya, pinoblema mo na rin. Hindi mo naman problema yun. Diba? Tapos bandang huli, tignan nyo ito mabuti, nangyayari to. This is the true story. Nangyayari to. Nagsabi sa'yo ng problema, tapos kinabukasan yung problema niya, hindi niya problema. Pero ikaw yung problema niya, pinoproblema mo pa rin. Sakit sa ulo, no? Kasi I experienced this. Experience ko na yun. Ang dami ko na nakausap, nakipag-counsel sa akin, Pastor, binigyan mo ng time, pinamerienda mo, binili mo ng milk tea, kakuksuhan ng milk tea, minsan pa kape, pizza, then you spend 7 hours. Na-try ko yun. 7 oras, nag-uusap lang kayo. Ang bigat niya, kapatid, Pastor, may problema po ako eh. Oo nga, kaya nga tayo nag-uusap. Ano problema mo? Kasi po ganito eh. Kasi po ganyan, Ikaw naman, kawawa naman yung kapatid. Diba? Dumating sa puno, di ka ba makatulog? Iniisip mo siya, Lord, tulungan mo yung kapatid po namin, nabigat po ng problema. Kinabukasan, tignan pag nakita mo, nagpa-party na. Diba? Are you with me? So, wag tayo magpadala sa anumang klase ng problema. But rather, stay calm kapag tayo humaharap sa problema. In John chapter 14, verse 27, peace I leave to you, with you. Listen to this. Sabi ng Panginoon, peace I leave to you. Kapayapaan. Okay? When God say, binigyan ka ng kapayapaan, then kumalma ka. Huwag mong guluhin yung utak mo, please lang, kapatid. Okay? Hindi yan worth it na pag-aksayahan ng panahon. Yung mga problema, hindi yan worth it pagsayahan ng panahon eh. Unang-una, di ba? Tip ko lang, pag meron tayo pinagdadaan ng problema. Pag meron kang pinagdadaan ng problema, number 1, matulog ka ng maaga. Tip ko lang to Pangalawa, maligo ka. Maligo. Seryoso to seryoso. Kasi kadalasan, kapag na ginawa yung katawan mo, yung mood din nababago eh. Diba? Gets niyo? Kung di mo naman trip maligo, edi bahala ka sa buhay mo. Diba? Magano ka na lang, mag-cologne ka. Di naman kaya, kumain ka. Yung mga pagkain, okay, no? Kain ka. Diba? Pastor, wala po akong pambili ng pagkain. Yun lang problema, lapit kayo kay Ninang Beng. Kaya kay Pastor Romar. Peace I leave to you, my peace I give to you. Yung kapayapaan na ito na binibigay ng Panginoon, hindi mo ito makukuha sa kung saan, but rather nagmumula lang sa Panginoon. Not as the world gives, do I give to you, let not your hearts be troubled. Kapatid, sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled, neither let them
Neither let them be afraid. Huwag ka rin matatakot. Hindi mo kailangang katakutan yan. Ha? Alam nyo po, for example, magbigay tayo ng example. Takot na takot kasi meron siyang kailangang bayaran. Loan shark. Familiar na sa loan shark? Yung mga isang chat lang, isang valid ID lang kapatid. Easy money, 20,000 pesos. Yung mga alam yan, ano? Alam nyo, somehow, kala mo tulong, no? Then eventually, pag siningil ka, doble. Nagadagaran pa. And to the point na kapag hindi ka nakabayad, talaga namang hindi lang ikaw yung tatawagan. Minsan, kukontakin pa yung mga malapit sa'yo. Iba, ikaw naman, ma-stress ka. And tapos magkakaroon pa ng mananakot pa na kapag hindi ka nakabayad sa gantong araw, pagdadalang ka namin ng sabpina. Gusto, natatakot po ako kasi makukulong po ako. Remember this. Kalma lang. Why? At the end of the day, kung wala ka naman magagawa, bakit mo problemahin? Hindi ko naman sinabi huwag kang magbayad, kapatid. Magbayad ka pa rin, syempre kailangan mo yun. Ikaw yung gumawa nun eh. Hinarap mo yun eh. But rather, kung wala ka naman magagawa, di kumalma ka na lang. Staying calm means choosing trust over panic. Pag sinabing kumalma tayo, mas lalo mong pinipili magtiwala sa Panginoon kaysa magpanik ka. Okay? When we say stay calm, means choosing trust over panic, prayer over fear, and perspective over pressure. Nakaka-pressure kasi, but it's a matter of perspective talaga eh. Okay? Kung paano tayo mag-isip, mindset. Depende sa mindset natin. Kapag maling kaisipan, eventually, mali rin yung magiging outcome ng ating buhay. Okay? For example, nag-aaral, yung mga kabataan natin nag-aaral. Ay, parang hindi ko po kaya. Kaya mo yan. Kaya mo yan. And believe me, yung iba nga, hindi makapag-aral eh. Pero ikaw nga nakapag-aral ka eh. Pastor, maliit lang po yung baon ko. Buti nga may baon kahit maliit eh. Yung iba nga, walang baon eh. Yung iba naman sabihin, kasi po, sinasabi niyo po yan kasi na-experience niyo po yan eh. Lalo na yung mga magulang, no? Pag yung mga teknik na magulang yan eh. Ang laki-laki ng baon mo, ay pumasok, buti nga 100 yung baon mo eh. Ako nga dati, 20 lang yung baon ko eh. Dadala pa ako ng kamuting kahoy eh. Siyempre, nung panahon yun. Yun, mga sagot, no? Relate na. Ganyan sila, di ba? But remember this, it's hindi naman yung dahilan yung baon or whatsoever eh. If meron kang goal, kung meron kang gustong abutin, then do it. You need to persevere. Sabi ko nga ng prayer meeting, you have to persevere. Kung gusto mo makagraduate, gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, I tell you, hindi ka naman bibigyan magkakaroon ng trabaho pag di ka nag-aaral eh. Then do it. Alam niyo po, ang malaking problema ng mga estudyante ngayon, hindi ko alam bakit ganun. Siguro sabi nga ng mga expert, social media, laki ng impact sa atin eh. Okay? Konting problema, sobrang mag-emote. Pastor, ang hirap. Hindi ko kaya mag-aaral. Arte mo kapatid, kultukan kita dyan eh. Diba? I tell you, mas mahirap nga dati. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, buwas-buwasan yung social media. Sometimes it ruin our minds. Niruruin niya ng ating mga isip. God does not give us peace by changing our circumstances. Hindi niya binabago yung sitwasyon na meron tayo, pinagdadaan natin, but by revealing Himself as sufficient in the midst of them. Okay? Na kahit meron kang pinagdadaan ng problema, sabi nga ni Paul, di ba? Your grace is sufficient to me. Sapat ang Panginoon sa iyong buhay. Okay? Kaya naman, alam niyo po mga kapatid, good thing, advantages po ng mga mananampalataya. Kapag meron tayong Kristo, wala kang dapat ikatakot. Amen? Kapag merong Kristo, wala kang dapat ikatakot. Kahit sabihin mo na tinaningan ka na ng doktor. Okay? I tell you, hawak ng Panginoon ang buhay mo. Si Pablo nga gusto nang mamatay na eh. Sabi ni Paul Philippians chapter 2, sabi ni Paul, hindi ko alam, problema ni Paul ganito. Hindi ko alam kung ano yung gusto kong mangyari. Gusto kong mabuhay, pag nabuhay ako, I will use my life to serve you, mga kapatid. Pero kung mamamatay naman ako, pakinabang sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Mabuhay, mamatay, pakinabang sa akin. Naiintindihan natin? Kaya hindi ka dapat matakot. Kahit meron kang karamdaman, meron kang pinagdadaanan, kasi kasama mo ang ating Panginoon at magtatagumpay ka sapagkat ang Diyos ay mananagumpay. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus? Okay? So remember, number 1, in the midst of sufferings, stay calm. In the midst of problem or whatsoever. In James chapter 1 verse 4, ang sabi diyan, and let steadfastness have its full effect,
that you may be complete, lacking in nothing. Okay? Let steadfastness. Kasi sabi ron sa verse 3, okay, tayo po ay sinusubok ng ating Panginoon kasi nga, magpuproduce daw yun ng pananampalataya, etc. and so on and so forth. At magpapatatag ng ating pananampalataya. At ang sabi ron, magbubunga yun ng steadfastness. And let steadfastness have its full effect. Okay? Yung steadfastness daw, dapat makita sa atin. Gets niyo? Okay? Nagbubunga to ng pananampalataya sa atin at nagbubunga ng steadfastness. At yung steadfastness daw dapat nakikita sa atin. That you may be perfect. We're not into perfection, but God, ginagawa tayong perfecto, and complete, lacking in nothing. Hindi tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. If we have steadfastness in its full effect. Number 2, okay, number 1, stay calm. Then number 2, stand strong. Tibayan mo kapatid, huwag kang manghihina agad. Diba? Pag nagkaroon ng problema, huwag kang lulugmok-lugmok agad. Diba? Cheer up. Harapin mo na maayos. Tapangan mo. Sabihin mo sa katabi mo, tapangan mo. Okay. Tapangan mo. Hardship often prepared ordinary people for extraordinary destiny, sabi ni C.S. Lewis. Okay? Kapag tayo dumaranas sa anong klase ng problema, hardships. Okay? Yan daw pong hardships na yan ay piniprepare tayo sa extraordinary destiny. Mas maganda yung pupuntahan natin. Okay? Kasi po, kung meron kang destinasyon, meron kang gustong puntahan at gusto mo madali lang, sabi nga ng ating Panginoon, pumili ka lang ng 2 daan eh. Yung makipot na daan o yung maluwag na daan, madaling daan. Kadalasan gusto natin madali eh. Okay? But I tell you, walang progress kapag madali lang. Tama? Walang progreso ron eh. Piliin natin yung mahirap na daan. Kasi at the end of the day, sabi ng ating Panginoon, nandun yung triumph, nandun yung kingdom ng ating Panginoon, nandun yung pagsama ng ating Panginoon. Kahit lumalakad ka, maraming obstacle, maraming lubak-lubak, kahit masilat ka, madapa ka, importante, alam mo tama yung dinadaanan mo. Hello? Kahit dumating sa punto, listen to this, majority that people surrounds you, iba sa lungat sa ginagawa mo. Okay? For example, ang ginagawa nila, ganito, ikaw ganyan. Alam mo yung ginagawa mo, pinapagawa ng ating Panginoon sa'yo. Tuloy mo lang. Kasi hindi ibig sabihin majority sila, tama sila. Hello? Ang majority parate, kung nasaan ang ating Panginoong Jesus. Gawin natin. At hindi po yun madali. But I'm not saying mahirap yun. Gets ninyo? Pastor, ang gulo mo naman eh. Hindi madali pero hindi naman mahirap. Why? Kasi sabi ng ating Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Hello? Sasamahan ka ng ating Panginoon. Kahit to the point, kahit may mga pagkakataon na parang hindi visible ang Panginoon sa atin. Kahit may mga pagkakataon na parang hindi gumagalaw ang ating Panginoon. But believe me, nandyan ang ating Panginoon. You just need to trust the Lord. Stay strong. Stand strong. Tayuan mo. Tapangan mo. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, tapangan mo. Tapangan in a sense, mga kapatid, tapangan in a sense, hindi ibig sabihin, mahilig ka makipag-away. Hindi po yung ibang tapang yun eh. Barumbado yun eh. Okay? Iba yung tapang na alam mong hindi ka uurong sa problema. Okay? Hindi ka uurong kasi kasama mo ang Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 13, therefore, take up the whole armor of God. Suotin mo yung armor, yung baluti, that you may be able to withstand in the evil days. Yung galaw ng kaaway sa'yo, kasi parating meron yan. As a Christian, parating may bato sa atin ng kaaway. Hindi mo man minsan madalas pinapansin. Okay? Kala mo wala lang, kala mo normal lang na nangyayari sa buhay mo. But believe me, may galaw ang demonyo sa ating pong buhay. Kung bakit nasisira, yung mood natin, nasisira, nagkakaroon ng problema. Okay? And inaalaw ng Panginoon yun para masubok ang ating mga pananampalataya. Not for Him to know, but for us to know na yung ating pananampalataya ay solid sa Kanya. Why? All-knowing ang ating Panginoon eh. Alam ng ating Panginoon ang lahat sa ating buhay. Yung mga upo ninyo, yung kapag meron sa ating napipikit, alam yan ng Lord. Kapag meron sa ating masaya ngayon, alam ng Panginoon. And even yung problema mo, ang sabi nga ng Bible, ultimong hibla ng iyong buhok, alam ng ating Panginoon. Are you with me? All-knowing ang ating Panginoon. Kaya naman, your faith, na ilalagay sa test, hindi para malaman niya kung solid ba ang iyong pananampalataya. Alam na ni Lord kung solid ang iyong pananampalataya. But for us to know kung yung pananampalataya ba natin, tama. Okay? And having done all, to stand firm.
Maging matatag sa ating Panginoon, matatag sa pananampalataya. In 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be watchful, maging mapagbantay, stand firm in faith, and act like men. Ano gusto sabihin dito ng Panginoon? Maging lalaki tayo lahat? Hindi ganon. But rather, yung attitude ng isang totoong lalaki. Hindi lalambot-lambot. Hindi umuurong. Hindi atras abante. Kaya, be strong. Kasi yung mga kalalaki, mga men, it's symbolizing strong, di ba? Leadership, etc., power, etc., and so on and so forth. Kaya naman, ipakita mo, kasama mo ang ating Panginoon, act like a man. Alam niyo po, when you say act like a man, hindi ito usapan ng bata, anong edad mo, bata ka pa, nasa mid ka pa lang, or matanda na, wala po sa ganun yun eh. Act like a man. Reminder ng ating Panginoon, act like a man, be strong. Tapangan mo, kapatid. Hello? Pwede ba yan sabihin natin sa ating mga katabi? Pwede ba yan tapangan mo? Tapos yung isang kabila naman sabi mo sa kanya, tapangan natin ha? Tapangan. Huwag susuko. Tapangan natin. Stand strong. Sabi nga rito, trials are not meant to break you. Remember this. Anumang klase ng pagsubok, hindi yan para basagin ka. Si Lord hindi yan ang babasag para manira. Gets ninyo? Binabasag tayo ng ating Panginoon to build you. Pag binabasag tayo ng Panginoon, mayroon kasing gustong buuin si Lord sa atin eh. But to build you. Strength is developed by resistance, not comfort. Tama na yung spelling. Comfort. Okay? Tandaan natin when we experience trials, hindi ka gustong basagin ni Lord. Hindi. Why? Kapag nabasag ka, masisira yung pangalan niya eh. Gets niyo? Hindi, Jesus will never do that. Hindi gagawin yun ng ating Panginoon. Ang gusto mangyari sa atin ng ating Panginoon, pag sinabi natin pagbabasag, kadalasan, He used discipline sa ating buhay. God used discipline. Why? Bakit tayo disiplina ng Panginoon? Kasi mahal ka ng Lord eh. Yung parents mo, ba't ka pinapagalitan? Hindi yung trip ng parents mo, no? Pag pinagalitan ka, trip ng parents mo, hindi. May love kasi doon eh. Whether naiintindihan mo man o hindi. Kadalasan, di mo natin naiintindihan. Same thing with God. Bakit ako may karamdaman? Lord, bakit ako kinakapos sa pangangailangan ko, sa kaperahan? Bakit ako parating malungkot? Bakit ako parating hindi nagle-level up? Okay? Naintindihan natin? Maybe, may tinatama sa atin ng Panginoon. You are under God's discipline. Pero hindi ibig sabihin pinabayaan ka ng Panginoon. Kasi after mo pagtagumpayan yon, makikita sa'yo yung mas matibay, mas matatag na ikaw na binuo ng ating Panginoong Jesus. Paano ka ba tatatag? Paano ba tayo tatatag sa Panginoon? Kadalasan, inaalis ng Diyos sa atin yung mga bagay na hindi dapat para sa atin. Ginagawa ng Panginoon. Nagtatapyas. Ang sabi nga ng John chapter 15, di ba? Siya daw yung vines. Siya daw yung father niya, vine dresser, di ba? Parang sa ubasan, yung ubas kasi tumutubo sa ground, pataas. Okay, pag nakita na kayo ng taniman ng ubas, kasi nakita kami one time, punta kami sa La Union. And yung mga nasa ground, hindi na yung nagbubunga. Pero yung mga nasa taas, nagbubunga ng tama. Kasi natatamaan sila ng sunlight, okay? Tama yung pagkakatayo nila. Hindi ko alam, hindi naman ako marunong magtanim eh. Pero makikita mo yung process ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapag daw nandoon nakalatag sa lupa yung mga sanga, tayo yung mga sanga, ang ginagawa ng Diyos, ina-uplift niya, tinatali niya, para magbunga. Ibig sabihin, kahit hindi ka pa nagbubunga ngayon, pagbubungahin ka ng ating Panginoon, is that, kailangan ka lang ayusin ni Lord. At yung pag-aayos ng Lord, kadalasan masakit yun eh. May tatapyasin sa atin eh. May mga sangang hindi dapat nabumunga sa atin, tumutubo sa atin para umagaw ng nutrisyon. Maybe, maling relasyon, kasalanan, pagsisinungaling, diba? Pagdanakaw, etc. and so on and so forth. Tinatanggal ng Panginoon yun. Para ma-purify tayo, ma-sanctify tayo. Nang sa ganun, nakita ng Diyos at makita mo na binubuo ka na ng ating Panginoon. Standing strong means refusing to quit in the process. When we say standing strong, stand strong, ibig sabihin nun, you are not to quit the process. You have to undergo sa process ng ating Panginoon. God is more concerned with who you're becoming than what you're going through. Mas concern ng ating Panginoon sa kung ano yung magiging ikaw sa hinaharap kaysa alalahanin ng Panginoon ang iyong pinagdadaanan. Hindi ibig sabihin hindi concern ng Panginoon, but nag-look forward ang ating Panginoon sa kung ano yung magiging resulta
ng problema sa'yo. Okay? Gusto kasi ng ating Panginoon, mas maging malakas ka. Gets natin? Hello, Shopee? Okay. And last one. Number 1, balik tayo. Stay calm. Excited kayo ha? In the midst of struggle, when we are in the midst of struggle, stay calm, stay strong, and this is the last one. In James chapter 1, verse 5 to 6, listen very carefully. If any of you lack wisdom, let him ask God. If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith. Tayo na yung magtanong na mayroong pananampalataya with no doubting, walang pagduda. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Okay? Yun daw nagdududa sa ating Panginoon para daw bagay na inaalon sa dagat at kung saan lang mapadpad yun na. Okay? Sabi ng Panginoon, hindi dapat tayo ganun. Ang pananampalataya dapat natin solid. And when we ask God, have faith. Okay? Manampalataya ka. For example, you ask God, Lord, sana po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, maging malakas. Hindi ka naman eventually malakas agad eh. Pag sinabi mong, Amen, tapos, lubo-lobo na yung muscle mo, hindi ganun, walang ganun. Are you getting my point? But rather, when we pray, Lord, gawin mo po ako malakas. Binibigyan tayo ng problema ng Panginoon na masosolve para tayo maging malakas. Okay? Lord, gawin mo ako matalino. Bibigyan ka ng kaparaan ng Panginoon na para maisagot, para maging matalino ka. Okay? Ibig sabihin, last one, when we are in the midst of struggle, seek wisdom, kapatid. Alam niyo po, ito po kasi ang problema. Mahilig po tayo magmagaling. Hello? Hindi mo na kaya, parati mo sinasabing, kaya ko yan, kapatid. Hindi po karuwagan ang sabihin hindi mo kaya. Hindi po kahinaan ang sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko na po kaya, kailangan ko po ng tulong mo. Lord, hindi ko na kaya gusto ko ng yakap, payakap naman, Lord. Hindi po karuwagan yun. And somehow, most of us, akala nila, karamihan, karuwagan yun. Pag sinabi mong mahina ka, ay wala na magtitiwala sa akin, pastor, kasi alam nilang mahina ako eh. Alam niyo ba, bilang mananampalataya, tayo pong lahat ay mahihina. Tingin sa katabi. Mahina yan eh. Tama? And okay lang yun. Sabi mo sa kanya, okay lang yung mahina ka. Okay lang naman maging mahina. Hindi naman karuwagan yun eh. Hindi naman kaduwagan yung pagiging mahina eh. But rather, nagiging totoo lang tayo sa ating Panginoon. Kasi once naging totoo tayo sa ating Panginoon, mas mapupuno tayo ng pangungusap ng Diyos eh. Mas magkakaroon tayo ng wisdom eh. Yun po yung mas kailangan po natin eh. Yung karunungan eh. Hindi po masama magtanong sa Lord. Kadalasan hirap na hirap tayo. Parang ganito lang yun. One time, ako po kasi na-experience ko, nung okay pa yung motor, tinumad na akong paggawa eh. Naglalamove ako habang nagpapastor. Okay? Kasi ang purpose kasi ng lalamove, para somehow pagkahatid ko kay Mrs. sa Makati, okay, pag uwi ko, somehow makakuha ko ng bangkain namin. Pag sinundo ko siya, kakain kami. Ganon. Na-enjoy ko siya. One time, first time ko dumaan sa Makati, grabe yung Makati talaga. Ang ganda. Kahit saan ka lumusot, may tagusan eh. Ang problema, may marami rong one way. For example, diyan ka sa dalandanan. One way, isang ikot mo lang. Dalawang lakad mo, dalawang hakbang, nandun ka na sa kabila. Ang gagawin mo, dahil one way pa, iikot ka pa na napakalayo. Ang problema ganito. Ilang beses ako naligaw doon? Kasi sinusundan ko yung Waze ko. Si Waze pa naman talaga, minsan nagmamarunong din eh. Okay? At hindi ako mahilig magtanong talaga. And to the point, nabuntik na akong matikitan. And I've learned my mistake. Kaya next time, para di na ako maligaw, nagtatanong na ako. Hindi na ako nahiya magtanong. Kadalasan, kapag di tayo marunong magtanong, mapupunta ka sa iba eh. Magkakamali ka ng desisyon eh. Alam niyo po, hindi lang sa Panginoon tayo pwedeng humingi ng wisdom ha. We can ask wisdom especially sa mga taong pinagkakatiwalaan natin na alam mong punong-puno ng spiritual na kalakasan mula sa ating Panginoon. Your pastors, your leaders, your mentors, etc. and so on and so forth. Your parents na mas matanda sa iyo based on experience, pwede kang magtanong sa kanila. Okay? Hindi lahat dapat maranasan mo. Okay? Ang pananaw kasi ng maraming kabataan ngayon, YOLO, you only live once, so do it para ma-experience mo lahat. Okay naman yon, ma-experience mo lahat.
Pero bigyan kita ng example. Gusto mo ma-experience lahat? Gusto mo ma-experience manakawan? Gusto mong ma-experience mabubog? And worst comes to worst, gusto mong ma-experience mapatay? Ma-rape? Are you getting my point, mga kapatid? Kaya nga sabi ni Paul, hindi lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat applicable sa atin. Hindi lahat beneficial. Be wise, mga kapatid. Seek wisdom. Mag-ask tayo ng wisdom sa ating Panginoon. Listen to this. Ang sabi ro doon, when you don't understand the struggle, ask God what He wants to teach us. Para turuan tayo ng Panginoon. Kapag alam mo na, ay Lord, paano kaya gagawin ko sa struggle ko na to? Bago ka magtanong sa best friend mo. Kasi kadalasan ganito eh. Pag tinanong mo yung tropa mo, kapatid, may ano ako eh. Brother, may ano, problema ako rito eh. Dali lang yan. Tara, inom tayo. Nasagot mo yung problema? Hindi. Sumakit pa yung ulo mo. Okay? But rather, ask wisdom, seek wisdom. Magtanong tayo sa ating Panginoon. Pag hindi mo naiintindihan yung struggle mo ngayon, huwag ka nang lumapit sa iba. Lapit ka sa ating Panginoon. Faith is not the absence of doubt. Remember this. It is the courage to ask God for guidance anyway. Guidance sa Panginoon. Magtanong tayo sa Panginoon. Tingnan niyo itong mabuti. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 8. Ask God. 7:7-8. Ask and it will be given to you. Seek and you will be find. And you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receive. And the one who seek finds. And the one who knocks will be opened. Okay? Sa gustong sabihin ng ating Panginoon, mag-effort ka lang, lumapit ka sa Panginoon, magtanong ka lang, at hindi ka mapapahiya sa Diyos. You will receive kung ano yung kailangan mo. As simple as that. But, the bad scenario, ito yung nangyayari sa atin. Ginagawa nating option si Lord. Lalapit ka kay Lord pag wala ka nang makitang paraan. Mali. Sabi mo sa katabi mo, mali. Hindi dapat ganun. Gawin mo siyang priority. Kapag may problema, malito, malaking problema, ask God. Magtanong ka ng wisdom. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5-6, trust in the Lord with all your heart, with all, and do not lean on your own understanding. Okay? Trust in the Lord with all your heart, na buong pagkatao, buong puso. At huwag kang magduda, and do not lean on your own understanding. Parang ganito yan. Kahit may naisip ka ng mukhang tama, huwag kang mag-settle doon. Okay? Okay naman yun. Kunyari nakikita mo, magaling kang mag-isip, magaling kang tumingin sa mga ideas. Hindi ibig sabihin okay na yun. Magbi-business ako eh. Meron na akong puhunan. Okay na to. That's good. Advantage ko na yun. Huwag kang mag-settle doon. Mag-ask ka muna ng wisdom sa Lord. Kasi baka mamaya, desisyon ka ng desisyon. Biglang nagkamali. Di sayang. Gets ninyo? Nakukuha ninyo? Ask wisdom. Do not lean on your own understanding. Kasi hindi ibig sabihin na iintindihan mo tama na talaga. Iba pa rin na meron tayong counsel ang ating Panginoon. Para sure true, totoo yung tama. Amen? Gusto natin totoong tama eh. At kapag sinabi ng ating Panginoon, sige anak, i-push mo na yan. And then do it. Pastor, paano ko po maririnig ang salita ng Panginoon? Maririnig ko pa siya parang bahay ni Kuya. Kapatid, sinasagot ko na ang iyong panalangin. Sa pamamagitan ng i-share mo itong message na ito sa 10 katao na mag-share din sa kanilang kaibigan. Hindi yung ganun. Okay? Hindi mo maririnig ang ating Panginoon ng ganung klase ng pangungusap. But rather, maririnig mo ang pangungusap ng ating Panginoon through His Word. Through the Bible. Alam niyo po, basahin po natin yung mga Bible po natin. Basahin po natin. Pag meron kang problema, when it comes to relationship, basahin mo yung Bible, may sagot ang Bible. Kapag nagkakaroon ka ng problema regarding sa relasyon, sirang relasyon, basahin mo yung problema. Basahin mo yung Bible. Makakita ka ng kasagutan. If you have problem regarding sa money matters, tignan mo yung Bible, maraming kasagutan ng Bible. So everything na hinaharap natin sa panahon ngayon, may sagot ang Biblia. Parating may sagot ang Biblia. Tandaan natin, ask wisdom. Magtanong tayo sa ating Panginoon. Wisdom gives clarity in confusion and direction in difficulty. God doesn't scold us for asking. Hindi ka papagalitan ng Panginoon pag nagtanong ka sa Kanya. Hindi po masamang magtanong. He invites us. Gusto ng ating Panginoon,
If you have something, if you need something, ask God. Lapit ka lang sa Kanya. Why? Gusto ng Lord mapatibay yung relasyon mo sa relasyon niya, sa Kanya. Okay? Joy in the midst struggle is not natural. It's spiritual. Remember this. Joy in the midst of struggle is not natural. It's spiritual. When you stay calm, stand strong, and seek wisdom, trials become tools in God's hands rather than weapon against your faith. Sabi nga ng, wala dyan sa PowerPoint natin, Genesis chapter 50, 20. Gusto niyang sabihin ganito, kapag may galaw na ang kaaway sa'yo, laban sa'yo, if you trust God, yung mga pangit na senaryo na yon, kayang gamitin ng Panginoon para maging maganda yung resulta sa'yo. Kung meron taong naninira sa'yo, kapatid, pero kung meron man na, kalma ka lang, be strong. Hindi mo kailangan mag-fight back. And eventually, yung paninira na yon, hindi ko alam kung paano. Magugulat ka, mas magiging mabuti pala sa'yo. Especially kung nakikita sa'yo kung ano yung meron ka sa puso mo. Si Kristo. Gusto kong abutin sa inyong kantang to, sabi ron. Wala na tayong tugtog, sabi ron. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, naroon ang pangako niya. Gabundok man ang problema, laging nariyan siya. Kung may hirap, may ginhawa, kung may lungkot, may sigla, kung si Jesus ang laging kasama. Alam niyo po, ang sarap kasama ng Panginoon. Okay? Dumating man sa punto na iniwan ka ng lahat sa kabila ng mga problema, remember this. Si Lord, hindi ka iiwan. Pwede bang tumayo tayong lahat? Tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray sa ating Panginoon. Father in heaven, once again, we are so grateful sa pagkakataong ito, sapagkat niloob mo na hindi lang po kami mapagpala ng inyong salita, but rather, nangusap at tumimo sa aming puso, Panginoon, ano man yung aming po napag-usapan. I don't know the situations of each and everyone right now. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayong kapatid, but one thing is for sure, God knows. Alam ng Panginoon at hindi yan nalilingid sa Kanya. Alam ng ating Panginoon kung kaya mo pa ba or to the point na hindi mo na kaya. Alam ng ating Panginoon yan. At ang ating Panginoong Jesus, hinihintay ka lang na lumapit. Gusto ka lang niyang anyayahan. And I tell you, at the moment na naiiyak ka na, at the moment na hindi mo na kaya yung pinagdaanan mo, kapatid, God is reminding us, stay calm, kalma lang. Hindi masusolusyonan ng pagka-aburido, ng pagkataranta, yung problemang pinagdadaanan mo ngayon. Kapatid, kalma lang. Pwede ba yung sabihin mo sa sarili mo? Kalma lang. Hawakan mo yung dibdib mo. Kung may problema ka ngayon, sabihin mo sa sarili mo, kalma lang ha, kalma lang. Kalma ka lang. Count it all joy, my brothers. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi naman tayo pinababayaan. He used that struggle, He used that trials to strengthen our faith. Gusto niya maging matatag ka, so that's why stand strong. Act like men. Tibayan mo, kapatid. Huwag kang basta-basta maduduro, huwag kang basta-basta mababasag. Huwag mong itapon ang buhay mo dahil lang sa problema. Huwag kang sumuko dahil animoy, parang wala ka ng matakbuhan, corner ka na, kapatid. Nandiyan ba ang ating Panginoon? Kayang sumagot ng Panginoon sa mga problema mo. You just need to seek wisdom from God. Seek wisdom. Hallelujah. Panginoon,
Sa oras pong ito, Panginoon, kami po yung dumadalangin sa iyo. Kapatid, I invite you to pray. As I said earlier, I don't know your problems right now. I don't know your struggles, your trials, but God knows. That's why I invite everyone. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, kapatid, hindi ka ruwagan ang sabihin, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, hindi ko na kaya, mahihirap na, nahihirapan na ako. Sabihin mo sa Panginoon, open your mouth, at maging totoo ka sa ating Panginoon. Lord, hindi ko na po kaya, kailangan ko po yung katulad mo, Lord. Yakapin mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng kaparaanan, Panginoon, para mapagtagumpayan naman yung problema ko, Panginoon. Lord, ano man bang pinagdadaanan ko, Panginoon, I know, Panginoon, na hindi pa tapos ang buhay. May gagawin ka pa sa amin, kaya mo pang solusyonan ang aming pinagdadaanan, kaya mong palitan ng kasiyahan, ano mang pagtangis, Panginoon, na meron po kami sa oras na ito, kapatid. Open your mouth and pray to God. Sabihin mo sa Panginoon, why? Hindi ko kayang sabihin yun sa Diyos. Pero ikaw kaya mong sabihin niya sa Diyos. Alam ni Lord kung ano yung laman ng puso mo. And the Holy Spirit is moving right now. Feel the Holy Spirit at kausapin mo ang Diyos. Damhin mo yung yakap ng Panginoon sa iyo. I tell you, pagkatapos mong humingi ng wisdom sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya, He will give you peace na hindi mo maintindihan. Peace na hindi mo makikita kung saan lang. Peace na hindi mabibigay ng mga tao sa paligid natin. But rather peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kapayapaang nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, seek wisdom. Seek wisdom. At ang ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. Habang tayo po'y nananalangin sa ating Panginoon, maaari ba tayong umawit ng papuri sa Panginoon? Sambahin natin ang ating Panginoon habang tayo po ay umaawit ng papuri sa Kanya. Hallelujah. If you know the song, please sing. Mag-worship tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Stay calm, kapatid. Laan sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka. Once again. Hallelujah. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Once again, ating sabihin sa Panginoon, Lord Jesus. Sa bawat bighati, Tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang Hallelujah. ngayon. Minsan pa, itaas natin lahat ng ating mga pinagdadaanan, problema sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Hallelujah, Lord, sa bawat bighati, Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Hallelujah. Oh Diyos.
Jesus. Panginoon, marami man po kami pinagdadaanan, Lord Jesus. We know that your grace is enough, sufficient for us. Kaya naman kapatid, magtiwala ka lang kay Kristo. Lakapit lang sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, hindi siya pabaya. Hindi kanya pababayaan. Parati niyang tutugunin ano man yung ating mga pangangailangan. At never tayong iniwan ng ating Panginoon. Kaya naman, Lord, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat wala pong Diyos na kagaya mo, O God. Wala po kami makitang Diyos na kagaya mo, Lord Jesus. Ikaw ay sapat, tapat at buhay sa amin pong mga buhay. Tapat, sapat at buhay sa aming buhay, Lord Jesus. Kaya naman, Lord, panghahawakan po namin, Panginoon, ang inyong pong salita. Panghahawakan po namin, Lord Jesus, at isa sa pamuhay po namin nang sa ganon, whenever we encounter trials of various kinds, Lord Jesus, kaya po namin magalak sapagkat alam po namin nariyan ka para po sa amin. Lord, bless each and every one here, Panginoon. Pagpalain mo, sagutin mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Ikaw po nawa ang maging daan para kami maging pagpapala sa sino mang dadatnan po namin sa aming mga tahanan. Bless each and every one, Lord Jesus. And these are prayers in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Lord. God bless everyone. Amen. Pagpatuloy na po natin yung kagalakan at pag-asa na meron sa atin na bigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Let's sing! Lord, ikaw ay sapat. Hindi lang sapat pala, Panginoon. Higit ka pa. Sa lahat ng aming kailangan, sa lahat ng aming pagsubok, sa lahat ng aming dalangin. Kaya po, let's clap our hands. Can you join us? All together. Palakpak natin sa Panginoon ito. Di manganganga sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangaling, pagkat naririyan ka palagi. Amen. Sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di papitigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sabay-sabay nating awitin. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Panghawakan natin ito sa Panginoon. Sapagkat sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Awitin natin yung kagalakan na bigay ng Panginoon sa atin. Knowing nakasama natin siya. Bighati o tagumpay man. Mula umpisa. May mga namba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangaling, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag, Amen. ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di papipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapagkat sa lahat ng pangangailangan, Sigaw natin. wala lang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ito ang aming pastol. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa. For the last time. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Biyaya mo, Panginoon. Amen. Sapat na, higit pa, sapat ka sa lahat
Let this be, Lord, ang aming confidence at Lord, as we walk, Lord, ito pong susungin po namin panibagong linggo at araw sa mga buhay po namin. Bless our families, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Good morning po sa ating lahat at maaari po ba tayong magkamustahan?